Isang magandang araw sa inyo mga ka-farm. Bali, check tayo ngayon sa area kasi mga ganitong panahon, umuulan parate. Tapos June, July, August, mga ganong buwan na taniman. May possibility talaga na magka-uod yung ating mga mais. So ito ngayon, dito pa lang malalaman na natin kung may uod na kasi yung dahon niya parang may puti-puti na. Sign na yan na may uod na yung maisa natin. So kailangan talaga na naka-check tayo sa mga 3 weeks, 2 weeks. Mas mainam yung mas mga nasa 12 days. Yun ang mas mainam na mag-check ng mais kung may sign na ba ng uod. Bali, madali lang naman tingnan kung may sign na yung uod kasi yung dahon niya nga may mga white na spot, yung parang mga line, yan, sign na yan ng uod. At saka katulad nito, sign na yan na may uod. So, bali, iikutin mo yung area mo kung gaano na siya karami. Kasi kung maliit lang naman yung paisa-isa, okay lang yun, hindi na mag-spray. Pero ngayong mga ganito talaga na panahon, ayaw na namin magpakawalang bahala kasi kailangan talaga mag-spray. Bali, pre-baton lang yung gamitin natin. Yung isang pre-baton, isang ganito na pre-baton, pag bumili kayo ng ganito, mga around nasa 800. So wag na kayong magtipid-tipid, pre-baton gamitin nyo kasi ito yung na-experience namin na effective talaga. Marami namang ibang gamot na effective pero mas hiyang kami dito sa pre-baton eh. Bali yung isang ganitong pre-baton nasa 820 yata. Magkaiba yung presyo sa atin at saka sa inyo, sa amin, magkaiba yung presyo. Pero sa amin mga na 800 plus. Bali isang drum na siya. Bali haluin lang. Yung drum namin, hindi masyado namin pinuno eh. Yung okay lang, yung parang nasa 10 knapsack lang. Kasi yung feeling ko, pag yung isang puno na ganito, parang hindi na siya ganun ka-effective. Yung mga 200 liters talaga na gamitin. Bali, halo lang, i-mix-mix. Tapos maglagay na rin kami ng sabay na rin namin mag-foliar. Bali, yung isang pakete na ganito, na foliar, isang drum na rin. Ganito lang. Isang drum na foliar sa isang pakete at saka yung isang lalagyan ng pre-baton yung maliit. Isang drum din. So halo na namin. Bali ang ilagay namin dito. Foliar, pre-baton at saka ito, hostik. Kailangan talaga natin ng hostik kasi lalo na ngayon maulan. Tapos haluin, ganito lang. Basta haluin nyo lang ng mabuti para yung hostik natin is effective talaga. Yung hostik, parang ang ratio namin dyan sa hostik is isang lata lang tinapa per drum. Ganon ang halo namin. Kailangan sa ngayong mga ganito ka-farm, mga ganitong panahon talaga yung maulan, parating maulan, gamitan nyo talaga ng hostik. Kasi siya yung sticker eh. Kahit maulanan man, okay lang. At saka ito yung pinaka-secret weapon namin dito. Bali, insecticide din to siya. Pero kung gusto nyo malaman kung ano ito, i-like nyo kami sa Facebook. Sasagutin namin kayo kung ano yan. Kasi kakaiba rin to eh. Ito yung secret weapon namin. Okay lang naman na walang ganito. Pero kami naninigurado lang na isang sprayhan lang kasi pag uulit ka ng spray, gastos din. Dagdag gastos yun eh. So kami nag-invest na kami sa ganito. Bali kung gusto nyo malaman kung ano yung nilagay namin, puntahan nyo kami sa Facebook. Hanapin nyo kami doon at saka pag magtanong kayo, mag-business kayo, sasabihin namin kung ano yan. Marami namang may alam na ng mga farmer na gumagamit ng ganito. So yung mga wala pang alam, Facebook lang i-message kami. Bali, doon kami magre-reply. Mas madali kasi sa Facebook messenger lang. Bali, farm to market guide pa rin. I-search nyo kami. Tapos magtanong kayo kung ano yun. Kasi sa experience namin, yun talaga ang effective. Kasi na-experience din namin dati, pre-baton at saka yung medyo marami na yung uod. Nakatatlong spray kami. At saka nagpalit pa kami. Unang spray, pre-baton. Pangalawa, Bertaco.
Tsaka yung pangatlo, yung mats. Pero yung in-apply na namin yung ganitong estilo, bali isang spray na lang kami, hindi na kami napapagastos. At saka mas maganda talaga yung sprayer din na gagamitin. Dapat malakas siya. Katulad dito, binili talaga namin to kasi yung yung effectiveness niya mas maganda. Kasi yung di battery, okay lang din naman yung di battery, kaso lang sa case namin, malaki yung area mahaba siya. So kung di battery yung gamit namin, parang hindi siya nakakabalik Kumbaga one way lang siya kasi around nasa 200 meters yata itong yung isang daan, 200 meters, so pabalik pa another 200, so 400 meters. Yung laman ng yung di battery na knapsack is nasa 16 liters lang. So parang hindi niya kaya ibalik. So makakahinto ka sa kalagitnaan ng pagbalik mo. So maglalagay ka pa ng marking. Hindi kagaya nito, nasa 24 liters yung ganito na sprayer. So talagang makakabalik ka pa, at saka yung yung lakas niya. Tingnan niyo yung buga ng niya, yung nozzle niya. Maganda talaga. Bali dalawa yung knapsack na ginamit namin dito kasi yung isa di battery at saka itong isa nga di gasolina. At saka tingnan niyo yung mga ka-farm yung natin. Madali lang malaman kung may uod na ba o wala. Kasi pagtingin mo pa lang yung sa ng mais natin, sa mga dahon niya, kung mayroong line na yan na white, sign na yan ng kinainan ng uod. Ang mas maganda dyan, pag ganyan pa lang yung makita mo, kasi yung ganyan na mga uod, maliliit pa yan, hindi pa yun malalaki. Kasi pag malalaki na, doon na yun sa sa pumapasok na talaga yan sa niya, doon sa gitna ng dahon. Doon na talaga yan papasok pag malaki na. Pero kung maliit lang, dahon pa lang yan, so sign pa na yung maganda yung sign na ganun. Kasi maliliit pa yung yung uod, madali pang patayin. Kaya ito, pag mag-spray ka ng ng di motor, mas maganda talaga kaysa compare mo dito sa di battery lang. Tingnan niyo yung di battery lang. Ang disadvantage ng di battery, yung lakad mo mas mahina kaysa doon sa di motor. Kasi yung di motor, malakas yung buga niya, mas mabilis yung lakad niya. O compare mo. Yung gamit ko dito is yung di battery lang So yung lakad ko mahina para tamaan talaga yung mga dahon na dapat tamaan. Yun mas mahina yung buga, so mas mahina yung lakad ko. Yun lang, hindi ako makakabalik nito. So bali pag hinto ko doon sa kung saan naubos yung tubig ko, lalagyan ko na lang ng marka. Yun nga, mas matrabaho pag mas matrabaho talaga siya pag yung knapsack mong nagamitin di battery. Pero okay naman yung di battery talaga, depende na sanayan na lang. Kasi dati yun lang naman ang gamit din namin di battery. Yun lang, matrabaho talaga. At saka tingnan nyo sa dulo ng video nito. After 1 week, kung ano yung epekto ng maisa namin. Kung mayroon pa bang uod o wala na. At saka madaling malaman kung wala ng uod at saka mayroon pa. At saka mas maganda pala mga ka-farm, mag-spray kayo ng insecticide. Mas maganda sa hapon. Kasi kami dito nag-start kami 4:30 PM. Alas 4:30 ng hapon. Bali mas maganda kung aabutan ka ng gabi. Kasi doon lumalabas yung uod Kaya kami pinili namin na hapon 4:30. So naka-start kami dito siguro mga 5. Kapag mga 5 na, siyempre malapit nang dumilim yun. Pag dumilim na, doon na maglalabasan yung mga paro-paro. So pag matamaan ng spray yun, talagang patay yun. Kasi yun ang source ng uod Yun ang maganda gabi mag-spray. At saka inaabot talaga kami ng gabi dito. Ito na mga around 5:30, 5:45. Ito medyo madilim na At saka kahit madilim na, ito na, kasi dito siya mas maging effective Dito mas maging effective yung gamot na ina-apply natin. Kasi tingnan mo pa habang mag-spray ka ng gabi, diyan mo makita yung paru-paro talaga. Yung paru-paro kasi yun ang mangingitlog at saka maging uod. Di mo kasi makikita sa umaga na lumilipad
Sa gabi talaga makikita. So mapag-spray ka, natamaan talaga siya. Mamatay siya. Ito na mga ka-farm, bali 10 days to simula nung nag-spray kami. So check namin. At saka napaka-successful talaga ng pag-spray ng ganong oras. At saka yung timing namin, napaka-maganda talaga. Kasi doon mo malalaman na effective. Kapag pagtingin mo ulit, wala na yung bagong kinainan na yung uod. At saka yung timing talaga mga farm, ang gawin nyo, pag maliliit pa yung mais nyo, tingnan nyo yung dahon talaga. Pag makikita nyo yung white na pahaba na line, may sign na yan ng na may uod yung maisan. So doon pa lang na stage, kapag sa dahon pa lang, sa labas pa lang ng dahon kumakain yung uod, it means maliliit pa yung uod. So kailangan mo na mag-spray. Saka tingnan nyo rin mga ka-farm para rin. Kung di naman karaming ganon kinainan sa dahon, huwag na kayo mag-spray. Pero kami nanigurado kami sa ngayong season kasi uod season talaga ngayon eh. Maraming umaaray ngayon sa uod kaya nag-spray na kami. At saka yun ang advantage talaga, nasa labas pa lang yung uod, kumakain hindi pa sa tangkay. Kasi pag nasa tangkay, nasa loob na ng tangkayan, diyan ka na mahirapan kasi mahirap na tatamaan ng spray yan at saka di na masyado lalabas yan. Kasi pag nasa dahon pa lang, pag spray mo niyan, kinabukasan pagkain ng dahon yan, siguradong patay talaga sa Prebaton yan. Bali, subscribe lang kayo ng subscribe sa amin para kung ano man yung mga bagong tricks namin dito, hindi masishare namin sa inyo. Salamat po sa inyo mga ka-farm.